dusa. Hey, hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko kahanay sa Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lagyan natin ng konting ilaw dito para lalabas ang ating beauty. Okay? Now, alright. Maging sa masulok na mundo. Huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. No? Po, kahapon ay ang pinaka, hindi ko malaman kung pinaka masaklap o pinaka, isabihin na lang natin na pinaka makasaysayang araw. No? Makasaysayang araw ng akin pong araw ng aking paglabas sa pabrika. Ika-66 anyos. Bakit makasaysayan? Sapagkat yung pong ganap, no? Yung umaatikabong debate kahapon sa Senado, ang pinaka-inabangan, tinutukan nating lahat. So, tingnan po natin kung anong kahihinatnan na ito. No, kung baga totoo nga kaya na naig ang rule of law dahil sa tropa ng kadiliman o tropa ng liwanag. Anyway, sa botong 19 pabor, 4 kontra at 1 ang di kumibo, nang ibabaw ang proteksyon para sa isang nangangalang VP Sara na na-impeach dahil sa korupsyon. Ibinulsa di umano yung Intel at Intelligence Fund at yung Confidential Fund sa Office of the Vice President maging sa Department of Education na kanyang pinamunuan. Ano po? Now, in so doing, abay, may basura naman. Ang karapatan sa due process nating milyong-milyong mga biktima. At yung karapatan din po natin sa information on information of matters, matters of public concern, lalo na transcendental na mga bagay-bagay patungkol sa pagsugpo ng kurakutan sa kabambayan. Ano po? So, mga soberanong mga mamamayang Pilipino, giit ng 19 na senadores na naig. Inuulit ko, ang paghahari ng rule of law sapagkat ang Korte Suprema nila ay kataas-taasang hukuman, ang final arbiter sa saligang batas. Ang biraan ba? Di yata nila alam kung ano ibig sabihin ng arbiter. Sabagay, ang ginawa nga talaga naman ng korte ng mga Tracy Judas na maestrado ay umaktong arbiter. Usurpation of our sovereign power. Kasi tayo lang pong mga soberanong mga mamayan ang arbiter sa saligang batas, lalong-lalo, kung ano yung mga proviso, ano ibig sabihin, ano kahulugan, tayo po, dahil tayo po nag-ratifika nun. Tayo po ay may kakayanan na baguhin ng letra at espiritu ng mga proviso sa saligang batas. Ni katiting, wala pong karapatan ang 13 Judas. So, rule of law nga ba ang naganap? O rule of the few? So, kaya hindi kong tanong na nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili-sarili, kapakanan, karapatan, kinabukasan nga ba ating mga soberanong mga mamayang Pilipino ang tunay na panalo sa sinakulo na nangyari kahapon sa Senado. Yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Kaya umapit lamang po kayo ng todo sa inyo pong kinaupuan. Baka kayo po ay magsipaglagan. So,
Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement at ng political arm po nito, ang KKK o Partido KKK 2.0 Demokratiko. E nauna ko po, hindi po ako abogado. Pero I consider myself as paralegal. Pinag-aaralan po natin yung ating saligang batas, ang mga batas, maging ang mga batas sa ibang bansa po. Nang sa ganun ay, pag tayo po ay nagsalita, medyo kahit paano may laman naman po. So, Salus Populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Tandaan po natin, yan po, pangunahing prinsipyo po sa mga bansang demokrasya. Ito, Salus Populi est suprema lex. Ito, the welfare of the people is the supreme law. Sa mga diktadoryang bansa, sa mga uso pang paghahari-harian, siyempre po, wala sa mga mamayan ang kapangyarihan. Ang supreme law ay nandun sa diktador. And the last time I checked, demokrasya po tayo. Diba? Huwad nga lang ating demokrasya sapagkat pinagkait po sa atin ang sovereign power bilang juror sa hukuman trial by jury. So, tandaan po natin, hindi po lahat ng karapatan ng mga mamayan sa demokrasya ay nakalista sa Bill of Rights. Kung kaya po sa Amerika, kung saan natin hinugot natin demokrasya, meron po silang Amendment number 10. Ano naman po nakalagay sa Amendment number 10? Abay, simple-simple lamang po. Anumang poder na hindi po tahasan, na nilagak sa balikat ng kahit na sinong opisyal sa gobyerno o ng federal government, tungkulin na yan, poder na yan, ay nasa kamay ng mga states, yung estado nila doon, kasi dami sa estado or to the people. Kung yan ay hindi rin nilagay sa estado at hindi naman ipinagbabawal sa saligang batas, ang poder po na yan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Kasi, di ba? Again, balikan po natin yung Salus Populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Ano po? And so, malinaw na malinaw po sa kaganapan kagabi, doon po sa Senado, na ang ginawa po ng 13 Judas ng mga maestado ay usurpation of the sovereign right of we, the people, to amend Constitution, the Constitution via a referendum. Di po ba? Malinaw po na yung pong ginawa sa desisyon ng 13 Judas ay inamendahan nila, effectively inamendahan po nila yung po saligang batas without the benefit of referendum. Yung pong ating puder, kinamkam po nila. At isa pa, ginawa pa nilang retrospective. Imbis na pasulong, ginawa ng paurong. Pambihira po isa pati so doble-doble po ang kanilang mga paglabag po. So, alam naman po natin na kaya malalakas ang loob ng mga hinayupak na iyan, sapagkat nga naman, sabi nga ni Bato de la Rosa, sabi niyo nga sa akin kung meron pong mas supreme kaysa Supreme Court, sabi naman ni Chis Escudero, abay, at yung iba pa niyang mga alipores, si Marcoleta, final arbiter daw Supreme Court. Kumbaga may unlimited power, binigyan na ng unlimited power ang Korte Suprema. Nakalimutan yata nila
na malinaw po sa saligang batas, no, Article 2, Section 1, that Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. No? Alam nyo, kung yan lang ay talagang to the letter, no, ay isinapuso nila, isinaisip at isinakatuparan. Dapat kasama sa Bill of Rights natin yung karapatan sa hukuman trial by jury. No po. At napakamahalaga po yun, para mabilisan po nating mapapanagot. Ito pong ating mga opisyal, matataas na opisyal na lumalabag po sa saligang batas, na nilalabag po ang ating mga karapatan pantao. Nevertheless, hindi man po tayo o pinagkaitan man tayo ng sovereign right to be jurors, in a trial by jury, nanatili naman sa atin ang karapatan sa citizen's arrest. So maaari po natin ikasayan, dahil hindi nga napapanagot sa hukumang o kabuktuta hukuman sa may palakasan, ito pong mga matataas na opisyal, taga-Korte Suprema, yung mga senador, abay, ikasan natin ang citizen's arrest. At yan naman po, Korte Suprema, may jurisprudence dyan, noong naganap ang people power ng EDSA 1986. Ano sabi ng Korte Suprema, lehitimo po na puder ito, sovereign right ng mga mamayan na exercise directly. Ay wala, tayo po the supreme law is the welfare of the people. So, mga traidor at kawatan, baka akala nyo dahil wala kaming karapatan sa trial by jury, ligtas na kayo. Hindi po. Huwag kayong magpapakakampante. Milyon-milyon po mga Pilipino. Pag dumagsayan para kayo ay damputin sa pamamagitan ng citizen's arrest. Direct exercise of democratic power ng we the sovereign people. May kalalagyan kayo. So, magulang po Magulang, sa dilang magulang, sina Chis Escudero, Joel Villanueva, at lahat ng tropang kadiliman. Bakit o kanyo? Di nga ba si Marcoleta ay naghain ng motion to dismiss the impeachment case against Sara Duterte? And so medyo kinamadan nila. Dahil wala nga namang poder ang mga senador na maghain ng ganong klaseng panukala sa impeachment court. So pinago nila. I-archive na lamang daw. Tuwan-tuwan naman si Marcoleta. Teka muna. Nilinaw ni Chis Escudero na ang ibig sabihin ng archiving, ang mga senador ay sumasampalataya. Sumasampalataya po sila doon po sa ginawang jurisprudence ng 13 Judas. Ang pambirang patiso. Sa madaling sabi po, adherence doon po sa desisyon ng 13 Judas, ang ibig sabihin ng archiving po nila. So ano po ang resulta nito? Abay, binigyan po nila ng imprimatur ngayon ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, binigyan na ng imprimatur. So huwag po tayo magtataka kung pagdating sa Lunes ay ratsadahin na naman nila ang unbank decision with finality na ibasura na ng tuluyan ito pong impeachment case laban kay Sara for this year, sa katukwiran na isinuko na ng Senado ang kanilang poder bilang sole authority or sole power to try and decide on all impeachment cases. Sinuko na nilang Bataan, pambirang pati sa so, puntahan po natin ang kanilang pinangangalandakan na judicial review. Ito daw di umano, yung nga kay Marcoleta at iba pa nilang mga kaututan dila
ay solid na argumento ng Teresa Judas. Anila, mayroon pong constitutional basis po ito. Sa Section 8, Article 8, Section 1 ng 1987 Philippine Constitution. Opo. So, nakalagay po rito, yung pong grave abuse of discretion ng tatlong sangay po ng gobyerno at ng mga instrumentalidad ng gobyerno ay maaring reviewin ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional. Yan po kami sinasabi, ano po. Pero, hindi po nila binigyan diin na maari po lamang gawin ito ng Korte Suprema, ng mga maestrado, kung ini-interpret po nila ang probiso sa saligang batas. Kumbaga, kung mga Republic Act po ang may question of law, ibubunggo ngayon nila yung palaman ng Republic Act sa mga probiso, sa kaukulang probiso ng saligang batas. At pag may nakita po sila na hindi, kumbaga, in consonance, hindi swak doon sa probiso ng saligang batas, doon lang sila may karapatan na ito'y ideklarang unconstitutional. Pero yung saligang batas po, abay, wala po silang poder eh. Wala po silang poder na i-interpret pa yung saligang batas. Lalong-lalo na kung meron pong malinaw, malinaw po ang letra at espiritu ng probiso sa saligang batas. Wala po silang karapatan na kalikutin po yun at palitan. Sa jurisprudence, sila din naman na may kagagawa noon, sa maraming pagkakataon, kinikilala po nila ang statutory construction of law, na ibig lamang pong sabihin sa simpleng salita, kapag malinaw, walang kaduda-duda, ang letra at espiritu ng batas, wala na pong kailangang interpretasyon. Ipatupad na lang ng diretso. Ipatupad antimano. Hindi po ba? So, isa pa po sa kanilang ipinangalandakan yung pong Civil Code. Diba? Artikulo 8 din po. Section 1. Yung pong judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Tama naman po yun. Maging bahagi po talaga siya ng ating batas. Pero, again, hindi arbiter po ang papel ng Supreme Court dito. Malaki ang pagkakaiba ng arbiter po kaysa arbitrators. Arbitrators na po rito ang mga maestrado. Anong pagkakaiba? Pag ang arbiter po ay mayroong kapangyarihan, na kalikutin, palitan ang ibig sabihin ng nakalagay sa saligang batas kung ito ay makakabuti sa pangkalahatang kapakanan, karapatan at kinabukasan. Tayo lamang po, mga sovereign Filipino people, ang merong ganong otoridad. Sapagkat meron po tayong poder na i-ratify anuman mga pagbabago, amenda sa saligang batas. Ito man ay dumaan sa CONCON, sa CONAS, or sa People's Initiative. Hindi po ito magiging bahagi ng panukala ng saligang batas hanggang hindi po niraratify nating sovereign Filipino people sa isang referendum na aproba ng 50% plus 1. Ang arbitrator po, ang kanila pong otoridad, ang poder, ay interpretahin ang anumang batas at ibubunggo doon sa probiso ng saligang batas. Yun po ang kanilang magiging batayan. Yung probiso ng saligang batas. At doon nila kung mali, yung nakalagay sa Republic Act
pwede nilang kalikutan at itama. Pero kailangan sila po ay handa na ipagtanggol sa Plaza Miranda ang kanilang ginawa. Sapagkat, again, pinakawalang-wala po nilang kaso, obstruction of justice. Pwede pa rin yung grave abuse of discretion or culpable violation of the Constitution sa sandali pong sila po ay umabuso sa kung ano lamang po ang poder na meron po sila. So malinaw po sa ating mga binigay na limbawa, kung ano po ang pagkakaiba, malaking pagkakaiba ng arbiter at arbitrator. Ano po? Kaya ito pong ating mga senadores pa naman. Ano po? Hindi naiintindihan yung kanilang mga sinasabi, ngawa lang na ngawa. O pagkatapos sa lakas ng panaloob na tagumpay daw ng sambayan ng Pilipino ang ginawa na kagabi. O, naghari daw lulubo. Bira po kayo sa pati sa po. Now, tingnan ngayon natin kung ano ba ang usapin po dito. O, kinalikot, iniba, inamendahan ng Teresa Budas. Yung pong Artikulo 11, Section 3, Paragraph 1. At ang sinasabi po rito, eksklusibong poder ng Kamara de Representantes na ang paghahain ng impeachment case. Meron po ba kayo nakitang malabo, napakahulugan na letra, espiritu ng batas? Eksklusibo. Opo. Yung pong paghahain ng impeachment case. At kung ano man po ang gagawin na rules and regulation po ng Kamara de Representantes, yun po ay ang mananaig. Of course, wag lang taliwas naman sa probiso dito po sa saligang batas. So wala po malabo. No? Ay binago, inamendahan ng Teresa Budas. No? Inamendahan nila. Kumbaga, binasura nila yung dati po nilang jurisprudence sa Francisco versus House of Representatives, kung saan kanila pong binigyan ng definition yung pong salitang initiation, initiate. Ano sabi nila? Yung pong pag-i-initiate ng impeachment case ay magmumula kapag po may naghain na ng impeachment case doon po sa Kamara. Pagkatapos, yun po ay inendorso o nirefer po doon sa Justice Committee. Ayun, na perfect na daw yung initiation. Which is, dalawang bagay ang mali po doon eh. Una, wala po silang rule-making power eh. Hindi po sila binigyan natin ang mga soberanong mga mamamayang Pilipino na mangialam sa paggawa ng rules of impeachment sa Kamara. That's one, ha? Pangalawa, wala din po yung wala din po sa saligang batas. Ano po? Wala pong kumbagay batayan. Salat sa luhika. Di po ba? Salat sa luhika. Bakit mo ka mo? Ito pong impeachment case o proceedings, niliwanagin ko ulit. Ito po ay hango sa US blah 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 procedure nila. At yung impeachment case po na procedure, kalakaran sa United States of America, hango sa kanilang jury justice system. At sa jury justice system po, ang bukod tangi pong may karapatan, otoridad na maghain ng akusasyon o sakdal sa nirereklamo na maaaring lumabag sa batas, ayun po mga grand juror. 16 hanggang 23 katao, mga pangkaraniwan, hindi po ito mga opisyal ng gobyerno. Ito po ay private citizens, randomly selected. At sila pong 23, kung 23 sila, at least 12, bagay kahit na 16 sila, at least 12
ang sasangayon na maghain ng akusasyon o indictment doon sa kanila pong iniimbestigahan po. Wala pong poder ang Supreme Court, kahit ng Supreme Court, na mangialam sa desisyon po nila ng grand jurors. Ano po? So, ang initiation ng paghahain na akusasyon o kaya ay sakdal doon po sa kanila iniimbestigahan ay the moment na maglabas po sa ng indictment. Diba? At yung indictment na yun, ipapasa na sa trial jury. So in effect, yung pong tumatayo na grand jury, yung Kamara de Representante, meron po silang otoridad na kilatisin yung pong isinampa sa kanilang complaint. Kahit na po yun ay na-refer na doon po sa Justice Committee, ay po pwede pa rin nila ibasura. Ganon din sa grand jury. Hindi naman lahat na inihahain sa kanilang reklamo ay indictment ang nilalabas nila. Diba? Meron ding ibinabasura po nila kung hindi na makakitaan ng probable cause. So dapat ipaubaya na lang nila doon sa House kung kailan nila ihahain. At ang dapat ang reckoning point ng initiation ng proceedings o impeachment case ay doon po sa endorsement nila ng articles of impeachment sa Senado. Kaso nangingialam itong, hindi naman din nila alam ang mga ginagawa nila nitong Teresa Judas. Kasi hindi naman po nila, pwede sa kanila, hindi naman po nila pinag-aralan ang jury justice system. Kaya mga ignoramos din sila. Diba? Kung susundan po natin ang kanilang mga sinasabi, hindi lang nila binago yung dati nilang jurisprudence. Dinagdagan pa nila ng isang katutak. Maging yung direct transmittal o endorsement, pagka may 1/3 at least na mga nag-endorso na mga representatives, binago din nila. Dinagdagan pa nila. Ito ba'y nabasa? Kung nabasa, naintindihan ba? Pambirang pati sila. Alam mo, para nila mabigyan ng hustisya yung kanilang dinagdag sa saligang batas, kailangan may kakayahan sila na bumasa ng bolang kristal. May kakayahan sila manghula. Kasi, sabi nga, di ba? Hindi mo malalaman ang saloobin ng kahit na sino taong pinakamalapit sa iyo hanggat siya mismo ay hindi sasabihin sa iyo ng buong katotohanan. So kahit isa-isahin pa po nila, yung pong mga representative, hindi na malalaman kung naiintindihan o hindi Pambira, Ginagawa lamang po ang pagtatanong na ganyan sa trial jury na. Kasi pag naglapag na sila ng verdict, guilty or not guilty, tatanungin sila ng judge. Juror number 1, ito ba ang iyong pasya? Guilty? O kung sinabi niyang opo, ayun na, ganun din yung iba. So on, so forth, hanggang sa maubos yung 12 juror. So, dapat nang ibasura ng itong jurisprudence ng Francisco versus Ituan. Kasi pangingialam ito Dispaningado pati, mabuti sana kung mayroong batayan. Wala so, dito naman po sa kabilang banda, ang Senado naman po ay sole power to try and decide all cases of impeachment. Nandun pa rin po yan sa Artikulo 11. So, meron bang malabo dito po sa letra at espiritu ng saligang batas, ng probiso na yon? Ang Senado ay may sole power, tanging poder na maglitis at magdesisyon sa lahat ng kaso ng impeachment. Meron ba malabo? Meron ba lipadhangin man lang
na pwedeng manghimasok rito ang Korte Suprema? Wala po eh. Wala po. So hindi po totoo at walang batayan sa lohika at sa saligang batas ang sinasabi na ito pong tropa ng kadiliman ni na Chis Escudero na ang Supreme Court ay supreme sa lahat ng bagay sapagkat we are the sovereign Filipino people po. Nasa atin po nananahan ang kataas-taasang kapangyarihan po ito. At nulit ko, kung hindi man natin sila mapapanagot sa kontrolado nilang kabuktutang hukuman trial by palakasan, ikasa po natin ang citizen's arrest. O yan po ang pinaka-ultimo remedyo po na ating kalasag at tabak. No, ha? Sovereign kalasag at tabak laban sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan. So malinaw na po ba? Malinaw na malinaw. Ni Katiting po walang karapatan na manghimasok sa kasong impeachment ang Korte Suprema. Senado naman po ang may tanging puder para magsagawa ng paglilitis at magdesisyon kung nilabag ba o hindi ang due process ni BP Sara. Doon sana na idinulog yun sa mga senador bilang mga juror at sila po magdidesisyon. Pati po yung kung nilabag ba ng House of Representatives yung sarili po nilang rules. Kasi may isang si Tranquil Salvador, Attorney Tranquil Salvador, na sa desisyon daw ng Korte Suprema na nangingialam, usurpation of authority, abay nakalagay doon na nilabag ng House of Representatives yung kanila pong representatives, yung kanila pong sariling rules on impeachment. At ang sabi doon, nakalagay doon sa rules, na kahit na inendorso pa ng 1/3 ay kailangan pa rin bigyan ng due process ang nasasakdal. Kailangan ipaalam sa kanya, kailangan po sa litigation doon. Pambira. Unang-una, kahit pa sabihin natin na nga, may nilagay na ganon na proviso sa impeachment rules, ito po House of Representatives, abay, antimano po, unconstitutional yan. Kasi wala po yan sa original na teksto na nakasaad sa Artikulo 11. Wala po yan Diba? So, ibig sabihin, null and void yan ab initio. Ang meron lang talaga doon, diretso na. Diretso na i-endorso sa impeachment court pagka may 1/3 na endorsers sa Kamara de Representantes. Malinaw po, di po ba? So, ibig sabihin, yung pong kanilang ipinangangalandakan ng tropang kadiliman ay wala pong batayan sa lohika at sa saligang batas. Ano po? Isa pa, yung pong due process ni BP Sara, hindi naman po nalabag din sa sinampahan po siya na impeachment case. Nalabag ba ang kanyang karapatan to life, liberty, and property? I mean, deprivation of life, liberty, and property. Wala po Di po ba? Sapagkat dito po sa House of Representatives na tumatayo bilang grand jury, inquisitorial lamang po ito Hinahanap lamang po nila kung may probable cause ba na maaaring guilty si Inday nila Sara. Pero wala po, hindi po siya dinideprive kahit na impeach na siya ng kanya pong buhay, kalayaan at ari-arian. Ang due process po ng sambayan ng Pilipino ang siya pong napinsala rito. Nakaukit din po sa ating Bill of Rights ating pong karapatan sa mga impormasyon of matters of public concern. Lalo na of transcendental importance. Lalo na kung pinag-uusapan ay ang ating pong karapatan malaman kung sino nagnanakaw sa ating pong pera, sa pera ng bayan, at ito po'y dapat na maparusahan. Yun po nilabang nila. Hindi po yung karapatan due process
ni BP Sara. So, malinaw po yan na we the sovereign people ay ang arbiter sa mga proviso ng saligang batas. Ito pong mga maestrado ay wala. At sila po ay liable for culpable violation of the Constitution sa ginawa po ng Tracy Hudas. Bukod yan po, grave abuse of authority, at yung pang-isa, ano pa ba yung isa? Obstruction of justice. Ano po? So nilihis na naman po nila usapin. Dahil dinala nila yung si Jesus Cordero, lalo, dinala yung usapan sa, kumbaga tinatarget naman daw po, binubuljak lang, binubuli, binabardagol si Sara Duterte dahil siya po daw ay patok sa halalan 2028 bilang Pangulo. Pambira, sa bansa naman na hinugot yung kaungasang kaisipang yun na salat sa lohika. Malinaw naman sa survey. Halos lahat ng Pilipino galit sa mga pro-China, sa mga tuta ng China. Hindi po ba na politiko? Pangalawa, lahat ng mga Pilipino galit din sa China sa pang-aangkin nila ng ating West Philippine Sea territory. Pangatlo, halos lahat ng Pilipino, 80% mahigit, gusto ituloy ang impeachment, ang paglilitis kay Sara Duterte. So sa ninugot na ito pong si Jesus Cordero, ang pinangangalandakan niyang patok na patok daw sa 2028 si Sara Duterte. Baka sa kumilikotong, baka meron na silang pinag-uusapan sa gitna ng kadiliman. Na kanila na namang bababuyin ang mga sagradong boto natin, mga soberanong mga mamayan, para iluklok si Sara Duterte sa 2028. Tutukan po natin yan, i-Jaworski po natin yung mga yan. Dahil sa ganun, kung kinakailangan, ikasan natin yung citizen's arrest, gawin po natin, para matuldukan yung kanang kaungasan. Meantime, sa Kanabayo, Sanayo, ito, yan, ito. Yan. Ito po tayo. Sapagkat nais ko pong ipakilala sa inyo. Introducing, ito pong ating Philippine Trial by Jury Movement at ang political arm nito na Partido KKK 2.0 Demokratiko. Vote wisely po tayo sa 2028. Ano po? Mga juror advocates candidate ang ating pong paglaanan ng ating sagradong boto. Panalong-panalo po tayong pwersa 99.9% sa pwera dito. Bakit kamo? Abay, never again na po tayong magkakaroon ng diktador sa ating pong bayang Magiliw. Sapagkat tayo pong mga mamayan, ang siya pong tatayong mga juror huhusga sa lahat ng kaso ng korupsyon, human rights violations, land-grabbing, at kung ano-ano pa pong mga kaungasan na ang may kagagawan. Ito pong ating mga, di pala tayong nagluluklok niluluklok ng kumulikotong po sa pamahalaan. Sa beauty po ng hukuman trial by jury, ang mga ungas, hindi po, kahit na sino pang Poncio Pilato sa pamahalaan, wala pong kakayahan na sindikatuhin ang hukumang trial by jury na tayo po mga juror. Apo, halimbawa, doon po sa kaso ni Richard Nixon sa Watergate scandal, paga 1974 po ito. Si Nixon po ay inisyuhan ng summon ng grand jury. Ngayon po kanya po mga illegal tape recording doon po sa kampo ng kanya mga kalaban sa politika ay isumiti niya sa grand jury. O ngayon, nilabanan po yan. Hanggang tuloy yung ating pambira. Sandali lang. Nilabanan po iyan ni Pangulong Richard Nixon doon po sa Korte Suprema.
Dalawa po nilabanan niya doon, no? Invoking his privilege o presidential privilege ba yun? Hindi, teka muna. Executive privilege, sabi niya. Bilang punong ehekutibo, siya po daw ang may pribilehiyo doon po sa mga ganong mga illegal na ginawa niya. So, sabi po ng Korte Suprema, sa panulat po ni Justice Hugo Black, sabi niya, no way, Jose. Kung ano ang sinusupwena sa iyo, na ito pong grand jury, ibigay mo. Sapagkat yan po ay kataas-taasang makapangyarihan. Mga mamayan po yan eh. We the people po yan eh. Yan po ang direktang kinatawan ng mga soberanong mga mamayan. Kasama na rin po sa nabigwasan si Richard Nixon doon po sa, hindi ako nagkakamali, sa Washington Post, na pinatitigil niya ang paglalathala nung pong mga transcript ng recording kasi nakakuha ng kopya yung Washington Post, no? At ang sabi ni Justice Hugo Black, ang media ay watchdog ng mga mamayan laban sa gobyerno. Hindi baliktad, hindi po watchdog ng gobyerno laban sa mga mamayan. No? Kaya ituloy ang publication na yan. No? Dito po sa impeachment case naman ni Bill Clinton, siya po ay inimbestigahan din. At siya po ay humarap sa grand jury. Wala naman siya magagawa kasi yun, kahit siya presidente, subject to the law siya. At ang kataas-taas ang kapangyarihan nasa mga mamayan. At mamayan, ang nakaupo doon sa grand jury. Randomly selected yan among all of we the people sa Amerika. 18 anyos pataas, marunong, hindi na nga nakalagay sa kalaw, kung kailan pa marunong bumasa at sumulat eh. Basta't American citizen ka, period. At 18 anyos pataas ka, period. Siyempre, chine-check ko nila kung marunong kong gumamit ng sentido común o kaya baka ikaw ay may tama sa utak, ay siyempre, yun naman po ang hindi po pwede na iitsapuera kang talaga. No? So, si Bill Clinton, hindi nga lang siya humarap ng personal, kundi via video online, sa mga grand jurors. At kanya pong sinagot ang mga clarificatory questions po ng grand jury. At yung pong resulta ng indictment ng grand jury ay yung po ang ginamit ng House of Representatives para po siya ay sampan ng impeachment case. Yun po ay naging bahagi ng Articles of Impeachment laban kay Bill Clinton. Pero of course, na-absuelto po siya doon po naman sa impeachment court sa Senado sapagkat tinatigan ng mga senator jurors ang kanya pong depensa na teka muna kung ako man ay nagkasala sa naging kaugnayan ko kay Monica Lewinsky, yun po naman ay kasalanan ko sa aking misis, sa aking sarili, sa aking Diyos. Hindi ko po ito kasalanan sa people of America, sa the people. Hindi naman ito betrayal of public trust, hindi naman ito bribery, hindi naman ito culpable violation of the Constitution. O kaya po siya ay na-absuelto. So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Sa madaling sabi, kahit na may impeachable official, Bill Clinton is also impeachable official. Itong ginawa ng Tracy Hodas, ay pwede talaga itong iharap o isomon sila ng grand jury na composed ng mga mamayang Pilipino. At tanungin, ano ba itong ginawa nyo? May batayan ba kayo sa saligang batas? Sige nga, ipisintan nyo. At malinaw naman na wala po silang batayan eh. Nang ginawa nila pangangamkam ng poder ng mga mamayan. Kaya magagamit po
ang indictment ng grand jury laban sa mga 13 hodas na maestrado para po sila ay i-impeach. Diba? At ito namang mga senador ay hindi naman po pwedeng hawakan sila sa liig pa ng mga maestrado sapagkat directly mapapanagot din sila nating mga sovereign Filipino people bilang mga jurors. So nakita nyo na ang beauty na hukuman trial by jury. And so pinakikilala ko po ulit sa inyo ang ating pong Philippine Trial by Jury Movement at ang ating pong political arm na Partido KKK 2.0 Demokratiko. At tayo po ay magsama-sama po rito. No? At ang ating pong pamumulitika rito, simple naman po. No? Patatakbuhin natin ang gobyerno sa menos gastos, ngunit kapaki-pakinabang para sa lahat ng soberanong, sa halos lahat ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino, kung hindi man lahat. Sa pamagitan po siyempre ng empowerment of we, the sovereign Filipino people, bilang mga juror sa hukumang trial by jury. Yan po ang ating pangunahing plataforma na ating ihahain doon po sa Kongreso, sa Senado at sa Bahay Kinatawan. Sa hanay din po natin manggagaling. Ito pong ating mga mamanukin at hindi po ako mag-isa ang magdidesisyon kung sino po ating nunumbrahan. Maging Pangulo, mga Senador, Kinatawan, down the line. Pero lahat naman tayo ay merong karapatan, otoridad na mag-endorso. So ngayon pa lang, ini-endorso ko na sa inyo at hari nawa ay tayo po ay pagbigyan na sila po ay maging juror advocate candidate. Si Justice, Mr. Justice Antonio Carpio at Mr. Justice Renato Puno. Of course, meron pa ako mga ibang mga andyan sina Tony Respecio, si Ariel Kirubin, maging si Trillanes po. Pasok na pasok po yan sa qualification kung yayakapin po nila ang juror advocacy po natin. Senadora Laila de Lima. Ito po si Senador Jokno. Sino po ba? Si BP Leni Robredo. Open po ang ating pong nominasyon para po sa kanila. Provided, siyempre, yayakapin po nila ang ating pong juror advocacy. At huwag po kayong magduda pa. Bakit mo kamo? Lahat po ng ating kandidato, prerequisite, obligado na pumirma, lumagda sa covenant, sagradong kasunduan sa mamamayan. Kung saan nakasa doon, na pag sila po ay ating naitaguyod. Kasi tayo din po makinarya politika At naipanalo natin ang kanilang kandidatura bilang senador, Kinatawan, down the line, ang unang-una po nilang plataforma, gagawin, ihain ang panukalang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. Pag hindi po nila ginawa yan within a reasonable period of 3 months, mula pagbukas ng sesyon, kailangan po nilang magbitiw sa pwesto. Kapag hindi nila ginawang magbitiw, pwedeng gamitin ng kahit na sinong botante, yung pong nilagdaan ng kasunduan para maghain ng petisyon, mandamos petisyon sa Korte Suprema para sila po ay matanggal sa kanilang pwesto. So ko lang pong bigyan din ulit. Tayo po ang tatayong makinarya politika. Ang puwersa 99.9% sa pera. Ang ating pong ambag na pinaka numero 1, yung pong ating tigi-tigisang sagradong boto. Ilaan po natin sa team juror, advocate candidates, 2028. Kung meron po tayong may ambag na piso, 5 piso, 10 piso, 100, depende po sa ating kakayaan para may pambili naman po ng kapit pandesal ang ating pong mga volunteers. Abay, huwag nyo naman ipagkait nang sa ganun
masigurado po natin ang ating tagumpay. Sa atin din pong hanay, sa mga membro manggagaling, ang atin po siyempre ng mga iluluklok sa gobyerno. Secretary, undersecretary, at yung pong mga depende po. Meritocracy po ang ating pairalin dito, at kung merong mga pantay-pantay lang kakayanan, all things being equal, dalhin po natin sa rapol. Ano po? Sa ganun, marami po sa ating hanay ang magkaroon naman ng trabaho. At isa pa, bilang juror, meron din po tayong mga honoraria. So, isa pa maganda doon, pag juror na po tayo, agarang himas sa rehas itong mga kurakot, nasalot, abay, yung pong mapupuno ang ating kabangyaman. So, malalagyan po natin ng pondo ito pong mga kooperatiba na kabilang po sa ating 15-point agenda. Ponduan ng kooperatiba, ngunit embedded sa bylaws ang karapatan ng mga members sa trial by jury para agaran nilang mabaklas ang mga kurakot nilang mga opisyal. Ano po? So malinaw po tayo dyan. Pati po yung pabahay, ayusin po natin yan. Reforma sa pabahay at reforma sa palupa. Yung pong mga kinamkam na malalawak, ektarya, dandang ektarya ng mga land grabber sa pamahalaan, bawiin po natin yan. Alinsunod sa mga umiiral na batas. Ano po? So, tigil-tigilan na po natin. Ang paniniwala, ang kaungasan paniniwala na wala pong solusyon ng korupsyon. Dahil meron po tayong mga Pilipino, tayong pwersa 99.9% sa pera. Pagka tayo po ay nagkanya-kanya, ala po tayong binisa, no? Pero pag tayo po ay nagbuklod-buklod, katulad ng walis ting-ting, lahat po nagsalot na kurakot, sa buong gobyerno, agarang himas rehas. So, yan po ang aking pakisuyo sa inyo, ilaan ng sagradong boto sa ating pong Team Juror Advocates Candidate. Marami na po din po tayong naikutan, hanggang Palawan, nakarating na po tayo dito po sa pagmumulat sa beauty na hukuman trial by jury. Ito naman sa 5 pillars of Philippine justice, 5 pillars of justice of the Philippines and international. Ano po, kapag kasagawa din po tayo riyan ng orientation. Ano po, kumbagay, ala town hall meeting. Maaring magtanong ating pong audience, at sasagutin ko rin kung ano po ang kanilang mga agam-agam, kung ano po ang gusto nilang linawin. Ano po. Sa Palawan po, yung grupo ng mga katutubo, madali po ipaliwanag sa kanila sapagkat bago pa tayo sinakop ng Kasila, trial by jury of the councils of elders na ang uso sa lahat ng balangay sa buong kapuluan. Kaya hanggang ngayon po, trial by jury pa rin po ang uso sa mga tribo. Kaya napakadali po nilang, madali po ipaunawa sa kanila. Ano po? Kaya tingnan nyo di ba may special law para protektahan ng ating mga katutubo? Abay, nasa kanila na lahat ng panig, kiling ng batas. Nasa kanila lahat ng ebidensya, lahat ng katotohanan. May magagawa ba sila pagdating sa hukuman trial by palakasan? Wala. Yung mga salot na kurakot na kumakamkam sa kanilang mga lupain, ang palaging nananaig. Sila pa kamo nakulong. Meron akong binisita sa Palawan Provincial Jail. Isang buong pamilya. Inakusahan ng pamumutol ng kahoy doon po sa lupain na matagal nilang kinakainin. Naliliit lang ng puno. Ginawa ng kwento. At kasabot pa yung mga taga-DNR. Pambira pa sa patiso. At hindi po na mapuprotektahan ng kanilang sarili doon po sa hukumang trial by palakasan. Nakita nyo na? Sa buong bansa po, talamak din ang pangangamkam ng mga lupain doon sa mga pumuposisyon na kung tawagin nila yung mga squatter, pero yung mga squatter na yan, may karapatan po sila
May karapatan po silang ariin yung lupang iniiskwatan nila kung matagal na sila naninirahan doon at matagal na nilang pinagyayaman ang lupain na yan. Pero lahat ng batas sa kanila, kidding. Lahat ng testimonya sa kanila. Pero pagdating sa hukuman trial by palakasan, yung pong mga mayor ng mga land grabber, o hindi maprotektor ng mga land grabber, ang nananaig sa hukuman. Kahit walang demolition order galing sa korte, nadidemolish nila, bulong-bulong lang. So ano po ang ating proteksyon sa hukuman trial by palakasan? Wala. Nga po na tayo. Nada. Kaya dapat lang juror ka. Again, pakisuyo, paki-like at share ito pong ating Juror Advocacy Channel, Mr. Juror, Cruzada kontra Corakot. At pakisubscribe na din po. Pakisubscribe na po. Para marami po tayong maimumulat na ating mga kapwa sa hanay ng Pwersa 99.98 sa pera at panigurado po ito po ang bukod tanging pag-asa po natin. Kung pa rin po yung lagi nakandang maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Nagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. And so, may God bless us all. May God bless Philippines.